Sir Bradley, we found your missing wife, and she has twins who look like you. Hindi mapakali si Brady sa natanggap na mensahe. Mixed emotions ang nararamdaman niya. Nabuntis niya si Rachel. Ibang kasiyahan ang nararamdaman niya ngayon. I-denial niya ang telepono, and in his slow voice, he gave instructions. Please block the hospital. I will be there in a minute. Hindi na ako papayag na mawawala ka pa sa paningin ko, Rachel. Magiging akin kang muli. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ano po? Magpapakasal ako kay Bradley? Gulat na pagtatanong ni Rachel sa Don. Kung makapagtanong ka naman akala mo lugi ka pa. And Bradley smirked. Ayoko pa nga magpakasal. Matali at higit sa lahat ayoko ng babaeng bubuntot-buntot sa akin at magtatanong. Kasabay ng masamang pagtingin niya sa babae. Sa palagay ni Brady ay tuwang-tuwa pa ang babaeng to sa nangyayari. At bakit hindi? Matagal na to sa pamilya nila. Nakikitira at tila lintang kinukupkop ng pamilya. Huwag mong tinataasan ng boses si Rachel, ha? Halos gustong ipukpok ng Don ang tungkod niya sa kaharap na apo. Nakikiusap akong pakasalan ka para makuha mo ang mana mo, ang kumpanyang to at ang asyenda. At matamang tinignan ni Brady ang babaeng katabi na si Rachel at ang ina nitong tahimik at nakikinig lang. Gusto mo ba akong pakasalan? Humarap ito ng dahan-dahan kay Rachel na nakakunot na upa. Walang kaemo-emosyon siyang nagtatanong dito. Seryoso at may diin ang mga salita. He crossed his finger na tumanggi ito para tapos na ang usapan. Ang pagtanggi lang ng babae ang tanging solusyon para matapos na ang namumuong argumento between his lolo and him. He wanted to show to the world na gentleman siya sa harap ng kanyang lolo. At kung hihindi ang babae, mas madali niyang mahihindian na wag nang matuloy ang pagpapakasal na ninanais ng matanda. Ayaw niyang sumama ang loob ng lolo Andres niya. Kaya kahit hindi siya pabor sa ibang bagay na gusto nito, he tried his best na maiwasang ma-offend ito. Unfortunately, tinignan lang siya ng dalaga at walang kahit na anong lumabas sa bibig nito. Pagsalita ka, tumanggi. Damn it. Sabihin mong ayaw mo. Sa isip ni Bradley. Gusto niyang diktahan ng dalaga sa gusto niyang mangyari. Kung nakakabasa lang sana ito ng isip o hindi kaya makaramdam, ayaw niyang makasal. Ayaw niya ng obligasyon at takot siyang magkaroon ng responsibilidad kahit kanino pa man. See? Speechless. Ayaw niya. Pagbibigay kahulugan ni Bradley sa pananahimik ng babae. Bumuntong hininga pa ito sa inis dahil alam niyang ipipilit lang ng lolo niya ang gusto nito at wala naman siyang ibang choice pero nagbabaka sakali pa din siyang may magbago pa sa desisyon nito. Basta apo. Nasa agreement na yan dati pa. Kung hindi ka susunod ay wala na akong magagawa pa riyan. Malamang ay mapunta na lamang tong mga pinagharapan namin sa wala. Bakit hindi na lang natin isalin sa pangalan kong mana para tapos na? Easy! Pakul pa niyang pagbibigay ng another suggestion. Papayag po ako. Mahinang pagtugon ni Rachel sa kanya na nagpainit naman ang ulo ni Bradley. Hindi niya inaasahan ang pagbibida-bidahan ng babaeng to. Bakit kailangan niyang umuo agad? Malaki bang mapapala niya dito? Duda ni Bradley. Isang matamis na pagngiti lang ang lumitaw sa mukha ng matanda. Isang pagniting para bang nagsasabi na, Yehey, panalo ako. Ano? This is so ridiculous. Sabay pagtayo ng mabilis ni Bradley sa narinig na pagpayag mula sa babae. Magpapakasal siya sa kasambahay nila sa bahay? Hindi siya makapaniwala. Hindi pa siya nahihibang. Narinig ko nang gusto kong marinig mula kay Rachel. At alam ko namang wala ka din namang magagawa.
Dahil alam mong dito nakasalalay ang me time mo everyday, Bradley. At alam na alam naming ayaw mong mawala yon. Me time? Tinutukoy ng Don ang halos araw-araw nitong pagbubuhay binata. Gastos dito, gastos doon. Araw-araw gimmick at inom. Halos ubusin ang lahat ng perang hawak at hahawakan para sa paglabas-labas sa kung sino-sino ang kasama. Si Brady ay nanggaling sa isa sa pinakamayayamang pamilya at nag-iisa itong anak, kaya lahat ng gusto nito ay nasusunod. Walang sino man ang nakakapigil at nakakapag-control dito, lalo na sa pakikipag-socialize niya sa iba. He is literally a spoiled brat. Lumabas ng matanda kasama ang kanyang ina sa loob ng library kung saan sila nag-uusap-usap. Naiwang nakatulala si Bradley at masamang-masama ang loob sa pangyayari. Tumayo ng sunod si Rachel nang hawakan siya ng binata sa kamay at hinila pa sandal sa dingding. "What are you thinking of?" Galit na pagtatanong ng binata. "Ayoko sa'yo, pero pumayag ka sa gusto nila? Bakit?" Nabalutan ng takot si Rachel sa galit na mukha ng lalaki. Ayaw niya sanang pumayag sa gusto ng pagpapakasal, pero dito din nakasalalay ang kanyang pangarap at pagtanaw ng utang na loob sa matanda. Nanggaling sa mahirap na pamilya si Rachel, hindi siya kayang pag-aralin ng kanyang mga magulang, kaya naman todo ang kanyang pagsisikap. Maganda, matalino at masipag naman ito sa kahit na anong gawaing bahay. Maaga itong namulat sa kahirapan at gawaing bahay. Alam niya ang kahalagahan ng pagsisikap. Ang lahat ng bagay ay pinaglalaanan niya ng oras para mapaganda ang sariling gawa. Isang araw ay dumalaw ang may-ari ng lupa na sinasakahan ng kanyang mga magulang. Doon niya unang nakilala ang mga matatanda. Sa murang edad ay tinutulungan na rin niya ang mga magulang magtrabaho sa bukid. At doon natunghayan ng Don Andres ang pagsisikap niya ngayon. Kaya naman nakapagdesisyon ng mga yon na pag-aralin na lang ito sa Maynila bilang isang scholar. Sa panahong iyon ay hindi maipaliwanag ni Rachel ang kanyang nararamdaman dahil sa sobrang tuwa niya sa magandang balita. Ipinangako niya rin sa sarili na hindi nito bibiguin ang mga taong ito na bukod tanging magtiwala sa kanya. Akala niya hindi na siya makakapag-aral. Akala niya ay malabo niya nang marating ang pangarap niyang maging edukada at makapagtapos ng pag-aaral. Halos gabi-gabi siyang hindi makatulog sa excitement na nararamdaman niyang nalalapit na pagkakataong matupad niya ang sariling pangarap at pangarap ng kanyang mga magulang para sa kanya. Malaking pasasalamat niya sa opportunity na ipinagkaloob sa kanya ng Don at hindi niya ito kayang biguin. "Bitawan mo ako, Sir Bradley, nasasaktan ako!" Pagpihit niya sa brasong mahigpit pa nitong hawak-hawak. "Itigil mo ng imahinasyon mo. Ikakasal lang tayo sa papel. Kapag nakuha ko ng mana at ang purpose mo sa buhay ko, please get lost. Naiintindihan mo?" Walang makitang reaksyon sa mukha ni Rachel na lalong nagpainit ng ulo ng binata. "Do you understand?" Buliw pa ng binata. Tumangulang ng sunod-sunod ang dalaga at dali-daling lumabas ang binata sa loob ng library room at pabagsak niyang isinara ang pinto na naroroon. Nagsipagsunuran na lang ang mga luhang bumagsak sa lupa kay Rachel. Kailangan niya magtiis. Konti pa. Sa loob-loob ni Rachel, konting tiis pa. Bulong niya sa sarili. Kung tatanungin si Rachel, wala sa hinagap niyang pakasalan ang apo ng Don. Maliban sa masamang ugali nito, napakayabang pa. Bastos, hambog at walang modo. Lahat na ata ng masamang pagde-describe dito sa lalaking to ay masarap i-describe sa kanya. Isama mo pa ang pagiging demonyo. Mahihiya ang demonyo sa impyerno kapag nadikit sa kanyang malaanghel na muka, pero malademonyong pag-uugali. Malayong-malayo ito sa ugali ng kanyang mga magulang at sa dalawang matanda. Naaalala pa niya nung unang nakarating siya sa Maynila. Niyakap pa siyang sinalubong ng mga lolo't lola ni Bradley, habang ang mga magulang naman ito ay ipinamili siya ng kung ano-anong gamit na pambabae. Akala niya nga ay babayaran niya yon, ngunit ang sabi pa ay libre lang. Total naman ay wala naman silang anak na babae. Akala ni Rachel ay lubos-lubos ang saya niyang pananatili sa mansyon. Hanggang sa nakilala niya ang nag-iisang apo ng mga Don nang umuwi ito. Matapos ang ilang mga araw na tila nakitira sa kaibigan, naaalala pa nga niya ang kabaitan ng lalaki sa una nilang pagkikita. "Uy, may bisita tayo. I'm Bradley.
Sabay abot pa ng palad nito kay Rachel. Titig na titig siya sa bisita dahil magandang mukha nito at may dimple pa sa pagngiti. Rachel po, sagot pa niya. Habang hiyang-hiyang iniabot ang kanyang kamay sa binata dahil alam naman niyang pasmado ito at magaspang. Mukha namang mabait at maginoo ang apo ng matanda. Maliban pa sa katotohanan, gwapo din ang senyorito. Moreno ito at matangkad at ang bango-bango. Malayo pa lang ay naaamoy na ang presensya nito. Ngunit nagbago ang pagtrato ng among lalaki sa kanya nang nalaman niyang doon siya titira para pag-aralin ng mga Yuchangko at bilang siya ang tila mas nakakatanda kay Rachel, nararapat lamang na alagaan din siya nito na parang kapatid. Hindi makakalimutan ni Rachel ang huling sinabi ni Brady tungkol dito. Ano? Kumuha kayo ng aampon ninyo. Pag-aaralin niyo tapos ako ang magbabantay? Angil pa nito. Bakit kailangan ako? Kumuha na lang din kayo ng yaya niya. Bumubulong-bulong pa nito at umalis. Masakit sa damdamin ni Rachel ang pagbabago ng lalaki. Pakiramdam niya ay tila isa siyang salot at pabigat sa paningin nito. Lagi silang nag-aaway, sinusungitan o iniiwasan ng lalaki hanggat kaya nitong hindi sila magtagpo. Aaminin niya, sa ilang taong magkasama sila sa mansyon na yon, ay hindi niya maiwasang magkaroon ng malaking paghanga sa amo. Isang Yuchangko ang pamilya ng lalaki. Maliban sa kilala sila at mayaman, hindi lingid sa kaalaman ni Rachel na lagi itong nangunguna sa pag-aaral. Hindi niya ito nakikitang nag-aaral at most of the time easy-go-lucky lang ito. Pero hindi matutumbasan ang likas nitong kagalingan sa lahat ng bagay na walang ka-effort, unlike her. Samantalang siya, luwan ng mga mata kakaaral para ma-perfect lang ang mga exams at pumasa sa mga inaaral. Masipag siya, isang bagay na maipagmamalaki niya. Habang tumatagal ay inaaral na rin niyang kumuhian ng lalaki, unti-unti. Yes, masama ang ugali nito. Pero mayroong part sa kanyang puso na espesyal pa din ang among lalaki sa kanya na mahirap itanggi. Kahit sa umpisa pa lang. At ngayon ay halos para silang nag-uumpugang bato sa loob ng mansyon. Lalo na nang pumayag siya sa kagustuhan ng mga matatanda. Pumayag si Rachel hindi lang dahil malaki ang utang na loob sa mga don, kundi dahil na rin para kay Bradley. He may not be ready yet, pero Bradley deserves to get everything in this world na pinaghirapan ng angka nila. At kung hindi siya makakasal, wala na itong hahabulin pa sa ari-arian nila. At kung siya lang naman ang paraan para makuha ito ng lalaki, why not? Si Brady naman ang pagkakalooban niya ng sariling kalayaan. Well, Brady has a different point of view about it. Gusto niya gawing impyerno ang buhay ng babaeng ampon ng pamilya. Kaya naman ipinangako niya na sa simula ng araw na yon, gagawin niya ang lahat para unti-unting mabaliw sa galit ang babae at matutong tumanggi sa lahat ng gustong ipagawa sa kanya ng mga matatanda, lalo na't kung kaugnay sila. Araw-araw niyang iniinis ang babae sa iba't ibang klaseng utos. Gabi-gabi siyang umuuwing lasing at ang madalas niya nakakasalubong ay ang bunganga ng kanyang ina o ang kasambahay nilang si Manang. How he wished na makita ni Rachel ang klaseng magiging asawa niya sa papel kung magkataon. Ngunit sa kasawiang palad ay hindi ito sumasalubong sa kanya gaya ng una. Si Rachel? Tanong niya sa kasambahay na sumalubong sa kanya sa mansyon. Ay, nasa bagong kwarto po niya, sagot ng babaeng kasambahay. Bagong kwarto? Gulat na pagtatanong ni Bradley. Inilipat na po siya ng mami ninyo dyan sa tabi ng kwarto niyo. Bakit? Ngit-ngit ni Bradley. Dati-rate may sarili na itong kwarto sa maid's quarter at dahil sa desisyong pagpapakasal ng pamilya ay nag-level up na ito at palapit na ito ng palapit sa kanya. Hindi talaga maintindihan ni Bradley ang mga desisyon ng kanyang magulang sa buhay-buhay nila. Nung una ay nag-alaga lang ng anak ng may anak. Pinag-aral simula high school. Ngayon naman nag-graduate na si Rachel sa pagka-doktor ay ipapakasal naman sa kanya at nagka-access pa ito sa mga bagay na dati wala naman ang dalaga. Gusto daw po ng mami ninyo na matutunan na ni Rachel ang buhay bilang isang Yuchangko, lalo na't ikakasal na kayo. Matututunan ng buhay mayaman, ganun ba? Inis na tugon ni Bradley. Hindi na siya sinagot pa ng kausap niya. Dali-dali siyang umakyat sa kwarto ni Rachel.
Sir, nagre-review daw po ata siya ngayon at ayaw pa istorbo ng mommy niyo kasi may exam daw po siya. Dinalhan pa nga ng pagkain sa kwarto niya. At walang katok-katok ay pinasok niya ito. Rachel! Pagtawag niya ng malakas, ngunit walang Rachel na sumagot sa mapangahas niyang pagtawag. Tumuloy-tuloy siya sa loob at nakita niyang babaeng naka-headset habang nakapikit at hawak-hawak ang notebook niya sa kamay na inaaral nito. Nakapantulog na ito at nakahilis ang strap ng pantulog nito sa pagkakahiga. Medyo hilo-hilo na si Brady pagpasok doon. Ngunit malinaw pa sa sikat ng araw ang ganda at kinis ng babaeng mahimbing na natutulog sa kama. Lumapit siya rito at pinakatitigan ng babae. Maamong mukha ni Rachel, makinis at balingkinita ng katawan nito. Matambok at mapupula ang mga labi, na tila nangihikayat na madampian nito ng kahit sinong makakita rito. May kaliitan ng ilong nito, ngunit hindi naman pangong maituturing. She's cute. Napagtanto niya sa sarili. No, she's beautiful. Pagkorek niya sa sarili. Bradley? Pupungas-pungas na bumangon ng dalaga sa pagkakahiga. Anong kailangan mo? Nagmamadali niyang tinanggal ang headset sa tenga. Napansin ni Bradley ang pagbabalalo ng strap ng pantulog nito nang bumangon at mas na-emphasize ang malaman nitong dibdib. Sabay lunok ni Bradley nang marinig ang boses ni Rachel. He cleared his voice. Dito ka na ba matutulog? Wala sa loob na pagtatanong niya. Sabi po ng mami niyo. At pumulang mukha ng babae. Naramdaman niyang tuluyan ng lumapit sa tabi niya ang binatang amo at naupo. Sir? Bigla ang pagtatanong ng dalaga. Hilong-hilo na si Bradley. Mukhang napadami yata ang nainom niyang alak sa bar. Lahat ng klase ng anak doon ay tinikman nilang magkakaibigan at tila ngayon lamang sumipa ang lahat. Gusto niya pang kausapin ang dalaga ayon sa napagplanuhan niya, ngunit hindi niya na mapigil ang sarili. Tuluyan na siyang napayakap sa babae na siyang ikinabahala ni Rachel. Alam ni Brady na may natitira pang oras para tumakbo papunta sa restroom para doon ilabas ang sukang kanina pa niya tinitiis, pero sinadya niyang ilabas iyon sa tabi ng babae. Galit na galit sa kanya si Rachel, maliban sa nakakadiri ang ginawa niya, pati ang reviewer niya ay napurnadahan niya. Halos mangiyak-ngiyak siyang sinusumpa ng babae, ngunit dinala pa din siya nito sa kabilang kwarto at kinuhanan ng masusuot at nilinisan. Honestly, he couldn't remember kung paano siya nilinisan ng babae sa loob ng sarili niyang kwarto. He just woke up na malinis, mabango, at naka-boxers. Masakit ang ulo niyang gumising dahil sa hangover, but he was too naughty to think. Paano siya pinaliguan at binihisan ng dalaga? Naglaro ang kanyang isipan at natawa. Did she enjoy the moment na paliguan ang sariling among lalaki? Gusto niyang tanungin kay Rachel personally, but he just kept it for himself. Tatawa-tawa siyang maling nakatulog. He wanted to sleep more. Paminsan-minsan ay nakakaramdam si Bradley na nakakaganti siya kay Rachel, pero most of the time, feeling niya ay mas natatalo siya nito sa sitwasyon. Irritable si Bradley sa responsibilidad na ipinapatong sa kanya ng mga magulang, ngunit wala naman siyang magawa. Nung una ay ginawa lang siyang yaya nito kakahatid sundo sa eskwelahan, o kaya hintayin siya sa paglabas. Ngayon naman ay aalipinin na naman siya nito sa pag-aasawa. Sa palagay ni Bradley ay nagkakaroon siya ng malaking obligasyon sa babae na siyang higit niyang kinaiinisan. Kaya naman mas ginagalingan niya pa masyado ang pag-me time niya at pag-socialize with friends. Matapos ang araw na yon ay mas lalong dinadalasan ni Bradley ang pakikipagbarkadahan at pag-uwi ng gabi-gabi sa mansyon upang makaiwasang tuluyan sa paghatid sundo sa babae sa eskwelahan. Isang araw ay nagmamadali si Bradley bumaba ng hagdan nang makita nitong nagmamadaling pumasok si Rachel ng mansyon dahil may nakalimutan ito. Alam niyang papasok na ito dahil oras ito ng paghatid sa kanya dati sa dalaga. He became curious. Paano nga ba ito nakakapunta ng school para mag-review? Lumabas siya at nadatnan niyang hindi si Mang Roger ang driver. Mas bata ito, matangkad at moreno. Malaki rin ang pangangatawan na akala mo ay bouncer sa mga bar na pinupuntahan niya. Ngunit hindi makakailang may itsura ang isang to. Good afternoon, sir. Masayang pagbati pa nito sa kanya na tinugunan naman niya ng pagtango.
Halika na, June. Pasensya na ha. Pag-aya ni Rachel nang may kasama pang pagngiti para sa driver. Nilagpasan lang ni Rachel ang among lalaki at tuloy-tuloy nang pumasok ng kotse. Napangangan na lang si Brady sa inasal ng una at ang tingin niya ay hindi siya tinapunan ng tingin ng dalaga. Galit ba ito sa kanya dahil hindi siya naghatid dito? At June? Gaano na ba katagal ang driver na yan dito? Parang close na sila. Pagtatanong niya sa sarili. Mukhang marami na siyang hindi nalalaman dahil madalas siyang wala sa bahay. Magsasalita pa sana si Brady ngunit tuluyan na siyang nilayasan ni Rachel nang walang anumang sinabi. Hindi na siya nakapagtimpi pa at tinanong niya si Manang na dumaan. Ay, si Junior, anak ni Roger yan. Kailangan kasi magpahinga ng tatay niya kasi kakagaling lang ng opera nung nakaraang linggo. Babalik na din yon ngayong linggo. Nakahinga ng maluwag si Brady sa narinig at sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Mabuti naman at hindi ito ganong katagal na magseserbisyo sa kanila. He wished na gumaling na ng mas mabilis ang matandang driver nila at makakapaglingkod ulit sa kanila. Kaya naman ng mga sumunod na mga araw ay nagbili na ito ng kung ano-anong groceries, vegetables and fruits para sa driver na matagal na nilang nakasama. Nakalagay pa ang get well soon card nito. Ikinagulat ng mga magulang nito ang pagiging mabait ni Brady sa mga katuwang nito sa bahay. Dati-rati walang kaamor-amor ito at wala halos pakialam sa iba. Hindi nila alam na gustong-gusto lang nitong makabalik sa madaling panahon ng matandang driver nila para makapag-drive muli at maihatid sundo si Rachel. Ilang araw na din na hindi siya tumikim ng alak at lumalabas si Brady dahil sinusubaybayan niya ang pagdating ng kotse at pag-alis nito. He doesn't trust the new driver that much. Napapansin niya ding masyadong nagiging busy ang babae at hindi nakakasabay ng pagkain sa kanila sa mga araw na he stayed in the mansion. Alam niya kayo nandito ako kaya hindi ko makain at bisibisihan. Hindi niya maiwasang mag-isip. Masayang-masaya naman ang ina nito at nakakasama na nilang mag-dinner ang nag-iisang anak. Nakaredy na ang pagkain sa table at naupo na silang lahat. He's waiting for Rachel pero hindi niya makita ang dalaga. Manang si Rachel, pakitawag na po para sa dinner. Pakiusap niya sa kasambahay nila. First time nilang narinig sa anak yon na talaga naman na ikinatuwa nila. Palihim namang nangingiti ang Don. Walang nagsalita, ngunit napansin ni Bradley na nakakaramdam na ang mga ito sa pagkikare niya sa dalaga. Magiging asawa ko siya. So I think nararapat lang na sumabay siyang kumain kasama ako. This is just part of the agreement. Pagkaklaro ni Bradley. Don cleared his throat. At wala namang nagka-question sa'yo, iho. Hindi mapigil ang ngiti ng Donya sa narinig. Excuse me, Sir Bradley. Wala po si Rachel sa kwarto niya. Hindi pa po yata nakakauwi. Hindi pa nakakauwi? At tumingin sa orasan nito. 8 o'clock na. Madalas umuwi ito ng 6 p.m. Late na ito sa pag-uwi. Sa isip niya. It's okay, iho. Kakain na lang yun pag-uwi. His mother told him. Good evening po. Nagmamadaling paglitaw ni Rachel sa dining table. Dala-dala pa ang sangkatutak ng mga libro at papel. Sorry po, na-late po ako ng uwi. Saturday ngayon na, wala ka namang pasok. Ba't late ka umuwi? Si Bradley. Napanganga ng bahagya si Rachel sa pagtatanong ni Bradley. Bakit biglang nagkaroon ng paketong lalaking hambog na to? I'm waiting for your answer. Soon to be Mrs. Yochanko. Seryosong pagtatanong nito kay Rachel. Oh! Pag-interrupt ng mami ni Brady. Oo nga pala, malapit na kayong ikasal, kaya naman nag-aalala lang sa'yo si Brady ko. You may sit, iha. Pagpapakalma pa ng mami niya. Hindi alam ni Rachel kung ano-ano na naman ang pakana ng among lalaki. Noong nakaraan lang ay wala itong pakialam at galit na galit ito sa kanya. Ngayon naman ay kung todo pakitang gila sa harap ng lolo't lola niya at sa mga magulang niya. Kung ganitong klaseng love quarrel ang makikita ko every Saturday na pagdalaw ko, di lagi ako masaya. Pagbibiro pa ng Don. O siya, mamaya kayo mag-usap dalawa. Ang mahalaga mga apo, Rachel is here at safe na umuwi sa magiging asawa niya. Biro na matanda. She must be.
Ayoko lang kasi ng pinag-aalala ko na magiging asawa ko. Do you mind to give me your number after dinner? Sabay kindat pa nito kay Rachel. Anong palabas mo? Gustong-gustong tanungin ni Rachel sa among lalaki. Inirapan lang ito ni Rachel ng palihim habang inisihan naman niya si Bradley. He knew it. Mas pagiging madali para sa kanya kung mapapabilis ang lahat ng bagay. Makukuha niya ang sariling mana. Pera, hasyenda at kumpanya ng ganun-ganun lang. And Rachel has a great part of it. He has to play the game. Brady smiled habang tinitingnan isa-isa ang mga taong nasa dining table. Konti na lang naman ang ititiis niya. Konting-konti. Makaraan ng ilang araw ay paalis na lamang si Brady para sa flight niyang papuntang Cebu para sa party ng isang kaibigan. Nang mapansin niyang naglilinis ng kotse si Mang Roger, nakabalik na pala ito at masigla na muli. Ikinatuwa niya ang ideyang hindi niya na makikita ang batang driver na anak nito na sa palagay niya ay may lihim na paghanga sa dalaga. Mang Roger, kamusta na po kayo? Ay, mabuti naman po. Ika nito. Nakaka-bored nga po at first day ko sana ngayon pero hindi ako pinahatid ni Ma'am Rachel sa school niya. Magpahinga daw po muna ako. Habang kakamot-kamot ng ulo. Ha? Pagtataka niya. Paano po siya nakapasok? May sumundo po kanina sa kanya na nakakotse. Yung lalaki na lang daw po ulit ang maghahatid dito. Nagpanting ang tenga ni Brady sa narinig. May lalaki na naman? Ngit-ngit niya sa isip. Kakatapos lang niya kay June. Meron na namang bago. Muling sinulya pa ni Brady ang kanyang leather na orasan sa kamay. 15 minutes pa at mag-uwian na sila Rachel. He needs to be there on time. Hindi pwedeng kung saan nagpupunta ang magiging asawa niya na hindi niya nalalaman. Umalis siya nang walang sabi-sabi at halos paharurot niyang pinaandar ang sasakyan. Nang makarating siya sa school ay kitang-kita niyang may kasamang lalaki si Rachel at kasasakay lang ng kotse. Nagiinit ang kanyang mga mata sa nakikita kasabay yun ng init ng kanyang ulo. Dali-dali siyang bumaba at humarang sa daanan nila. Pinukpok ang harap ng makina at tinungo ang driver's seat window. Hindi bumaba si Rachel at kalmado naman ang lalaking binuksan ang bintana ng kotse. Sa palagay ni Brady ay may kaya din sa buhay ito. Magandang brand ng kotse at hindi basta-basta. Chinito at may datingan na parang Koreano. Gwapo pang bakla sa panlasa niya. Pero gwapo at mukhang mayaman sa forma. Siya ba yung sinasabi mo, Rachel? Bungad pa ng lalaki. Hindi kumibo si Rachel at tinignan lang si Brady. Lalong nag-init ang ulo ni Brady sa narinig na paraan na pagtatanong ng hambog na lalaking ito. Ano sinasabi ng asawa ko sa'yo? Asawa? And he smirked. Kasal na ba kayo? At bumilog pa ang mata ni Brady sa narinig. Nagkaroon nga siya ng konting pagkapahiya. He is claiming na asawa nga niya ang dalaga. Anong alam ng lalaking to sa status na lang dalawa ni Rachel? Umuwi na tayo. Hindi ka uuwi, Rachel. Dito ka lang. Magre-review pa tayo. Kilala mo ba ako? Galit na pagtatanong ni Brady dahil sa mayabang na datingan ng lalaki. Ang akala niyang ikinayabang niya na ay nagkaroon pa ng higit na katapat. Anak ako ng Yunchang ko. Pagyayabang pa niya. He did it to brag, thinking that that man would bow down when hearing his name. Anak ako ng mga Lee. Marahas na pagsagot ng lalaki. Ngumiti ng walang pag-aalinlangan at diretsyong nakatingin sa harap ng manibela. Nagulat si Brady sa sinabi ng lalaking kaharap. Isa sa kilala sa business world ang mga Lee. Kagaya niya, may impluwensya din ang angka nito. And Rachel, his future wife, is with this man. Hindi na siya nakapagtimpi pa at dali-daling binuksan ang pintuan ng kotse kung nasaan si Rachel at ipinangko ang babaeng akala mo bata habang nagkakakawag ito. Pinagtitinginan sila ng mga taong nakakakita sa kanila but Bradley doesn't even care. Bitawan mo ako, Bradley! Sigaw ni Rachel. Pinaupo ni Brady ang babae sa hood ng sariling sasakyan nang nakarating sila kung nasaan ang parking. Alam mo bang may flight ako ngayon? Madiin ang pagkakabigkas ng mga salita ni Brady rito. Lalong humulma ang jawline nito sa pagngingit-ngit niya sa nakitang gawin ng dalaga. Paano ko malalaman? Sinabi mo ba?
Isa pa, ano bang pake ko sa lakad mo? Irritableng sagot ni Rachel dito. Napipiko na siya sa among lalaki. Sala sa init, sala sa lamig. Hindi mo alam kung ano ang gustong patunayan sa sarili. Minsan mabait, madalas demonyo, at ngayon naman artista. Alam naman niyang pag-aate lang lahat ng pag-aalala nito at ang kunwari nitong pagpapanggap na asawa sa mata ng lolo't lola at magulang nito. Pero bakit hanggang ngayon ay umaarte pa rin ito? Stalker ka? Dugtong pa ni Rachel para makaganti man lang sa pangbubwisit nito sa kanya. Naningkit ang mga mata ni Bradley kay Rachel. Kailan pa ito natutong sumagot-sagot sa kanya? Naisip nito. And somehow, he got challenged. Aba, lumalaban na. Mukhang may alas ng babaeng to. Sa isip niya. Lalo lumapit si Brady sa mukha ng babae to show that he is more superior. Anong gagawin mo? Tapang-tapangan na pagtatanong ni Rachel. Hindi siya makaalpas pa. She was cornered by him. Nakakulong na siya sa dalawang brasong nakapalibot sa kanya. She couldn't move. She froze. Hindi porket ikaw ang ticket ko para magkamana. Pwede mo na akong taas-taasan ng boses, Miss Rachel. Ngisipan nito. Nakakapiko na ang hambog na to ah. Hindi siya papayag na hindi masasagot ang lalaki sa huling pagkakataon. Sumusobra na talaga siya. Gigil na si Rachel sa pag-iisip. She crossed her arms. Itinaas niya ang kilay at pinandilatan pa niya ito ng mata. At hindi porket ikaw ang apo ng mga don, pwede mo na. Hindi na natapos ni Rachel ang gusto niyang sabihin. Isang pagdampi ng labi ni Bradley ang nagpatahimik sa kanya at nagpahupa ng gigil nito sa among lalaki. Halik na para bang nagpa-realize sa kanyang nagkakasala siya sa pagsagot-sagot sa lalaki. She was paralyzed and her mind stocked up. First kiss niya yon. At hindi niya akalain na kay Brady pa niya mararanasan. Napahawak si Rachel sa labi niya sa pagkagulat. Malambot ang labi ng amo. Parang cotton candy sa lambot at parang may matamis sa kanyang pandama. Placebo effect ba ito? Matagal niya nang iniisip na masarap sigurong mahalikan ng mga labi ng binata. Pero mas masarap pala ito sa personal. Naghalo ang kanyang emosyon, lalo na't nakita niyang ngingisi-ngisi ang among lalaki sa kanya. Natuon ang pansin ng dalaga sa salaring labi nito. First time mo? Nakakalokong pagtatanong ng binata na hindi magawang masagot ni Rachel. Hindi niya alam kung ano ba dapat ang kanyang mararamdaman. Magagalit ba siya dahil ninakawan siya nito ng halik? Magwawala at baka sakaling mapatahimik pa ng isa pang halik? O mananampal para masabing hindi niya nagugustuhan ang nangyari? Kahit alam naman niyang gusto niya nang masundan pa ito ng isa pa. Pero para siyang natulala at wala siyang maiproseso sa utak. Nawala ngiti sa kaninang sumilay kay Brady at napalitan ito ng konting pag-aalala nang makitang that kiss really matters to her. Muli itong lumapit sa dalaga at niyakap. I'm sorry, Rachel. He kissed her forehead ng paulit-ulit. Alika, uwi na tayo. At hinawakan niyang kamay ng dalaga papunta sa kotse. Inalalayan niya ito na para bang may mutual understanding na sila sa isa't isa. Hindi na nagtanong si Rachel kung para saan ang halik na ginawa ni Brady sa kanya. Natatakot siya. She knows Brady. Easy-go-lucky ito. Minsan mapagbiro. Paano kung dala lang ito na mapaglaro niyang isip? Ayoko masaktan. In the first place, magkaiba tayo ng disposition sa buhay. At hindi mababali ang katotohanan yon. Paalala ni Rachel sa sarili. Hindi na muling inopen up pa ni Brady ang tungkol sa nangyari. He's confused dahil aaminin niya na enjoy niya ang kiss na yon. And he wanted more. Walang ano-ano'y inabot ng among lalaki ang smartphone nito kay Rachel. Takang-takang kinuha naman yun ng dalaga. Open it. Lock screen password, Big R. Then, clueless na pagtatanong niya. Pumunta ka ng add contacts. Write baby sa name and put your personal number sa baba. Tuloy-tuloy na pag-i-instruct nito. Natigilan si Rachel sa narinig. Tama bang narinig niya? Baby and her own personal number? Do it!
Utos pang muli ni Bradley nang makitang nakatitig lang si Rachel sa kanya. Rachel na lang lalagay ko dito. Just do what I say, baby. At tumingin pa itong muli nang nag-red ang traffic light. Malapit na tayong ikasal. Let me call you baby. Ang akala ni Rachel ay yun ang huling paghatid sundo sa kanya ni Bradley. Ayaw na ayaw nitong naghahatid sundo. Sabi nga niya, hindi daw siya pinalaki ng mga magulang nito para lang maging yaya niya. And he's right. Hindi rin naman niya inuobligang lalaki. Alam naman niyang una pa lang mas masarap ang pagbubuhay binata nito above all. She gave her number sa lalaki but after that, di naman siya muling ginambala nito. Yes, she wishes na sana makatanggap ito ng message from him. Pero madalas ay kinagagalitan niya ang sarili kapag nakakaramdam siya ng pamumuo ng pag-asa between them. Bradley will never like her. At yung halik na yon, normal lang siguro yun para kay Bradley. Pang ilang labi na nga ba siya na nadampian ni Bradley? Hindi niya alam at ayaw niyang isipin. Pilit niyang iwinawagsi ang isiping yon sa utak niya. Nakaramdam siya ng uncomfortable feeling sa isiping marami sila at hindi siya nag-iisa. Everything is for convenience lang, and sooner or later, unti-unti na rin siyang bibitawan nito. Mas ginugusto pa nga niya ang pagkakataong galit ito at walang iya sa kanya. But when Bradley showed good attitude towards her, feeling niya nabubura lahat ng kalokohan nito. I'm here sa labas, waiting for you. At tila nagunahan sa pagkalabog ang tibok ng puso ni Rachel nang sagutin ang tawag na yon from Bradley. Anong ginagawa niya dito? Kilig na pagtatanong sa sarili. Akala niya si Mang Roger magsusundo sa kanya today. Dali-dali siyang bumaba ng building gaya ng dati. Mainipin si Bradley kahit dati pa. Hindi niya inaasahang susunduin siya nito. Kaya naman para walang pag-awayan, nagmadali na siyang bumaba papunta dito. Pawis na pawis siyang naupo sa tabi ng driver's seat ng kotse. She wanted to ask him kung bakit ba bigla na lang siyang nagsusundo. Gapatak ang pawis niya sa noo at nakaramdam siya ng kaunting pagkauhaw. Naramdaman na lang niya ng pagpunas ni Brady sa noo niya nang pinagpawisan niya. Tired? Maamon itong pagtatanong. Hindi kinasanayan ni Rachel ito. Madalas itong bungad sa kanya ay, What took you so long? You're always wasting my time. It seems na nagbabago si Brady ng pakikitungo sa kanya. Is he falling in love with me? Erase, erase, erase. Pagpipigil niya sa sarili. Nasa gitna siya ng pag-iisip na may mahinang pagkatok siyang naringgan sa window. Si Alex Lee. Anong kailangan yan? Pagbabago ng mood ni Bradley, ngunit hindi ito nagpahalata gaano at inilayo ang tingin mula sa lalaki. I don't know, sagot niya. Nag-aalala siya sa pagkawala ng mood ng amo. Binuksan ni Rachel ang bintana at iniabot ni Alex ang gamit niya. Nalimutan mo tong gift ko. Ah, yes, I'm sorry. Habang kinukuha niya ang isang bouquet ng flowers, chocolates at isang malaking paper bag pa. Happy Valentine's Day! Bati pa ni Alex. At naglakad na ito palayo. Alex Lee is a good friend. Kaklase niya na ito una pa lang na lumapag siya sa Maynila. Mabait ito sa kanya at never itong nakakalimot sa kanya. Lagi siyang may flowers at kung ano-anong gifts mula rito. Normal na kay Lex ang magbigay ng regalo dito kahit wala pang okasyon. May relasyon ba kayo ni Lee? Seryosong pagtatanong ni Bradley. We're friends. Kailan pa? Matagal na. Kaklase ko pa siya nung high school. So sinusundan ka niya. Nagsiselos ka ba? Biro ni Rachel just to break the ice. Oo. Paano na ngayon ang gagawin mo? Hindi alam ni Rachel kung birong totohanin ba niya ito o nang-aasar na lang din ito gaya ng dati. She looked directly to his eyes at umiwas na siya sa mapanuring mga mata nito. Uwi na tayo, nagugutom na ako. Pagbabagong topic ni Rachel. Hindi ka uuwi kasi pinagsiselos mo ko. You will go home with me. Huh? Kumaliwa ng daan si Bradley imbes na pakanan pa uwi ng bahay. At gaya ng spoiled brat na attitude niya,
Wala nang makakapigil pa dito kung saan man siya dalhin. Napapikit na lamang si Rachel at nananalangin na sana nasa katinoang pag-iisip pa din ng lalaki. Ilang oras na nagda-drive ang lalaki at hindi naman ito matanong ni Rachel. Takot itong baka mapiko na naman niya ito. Ilang oras din itong tahimik na nagmamaneho. Saan ba talaga tayo pupunta? Kanina pa tayo nasa kalsada. Baka hanapin na tayo. Hindi siya nito kinibo. Galit pa nga. Napabuntong hininga na lamang siya at tinalikuran na lamang niya ang lalaki. Napipikon na rin siya sa parang hanging kasama sa kotse. Umalis pa sila tapos hindi rin naman pala sila kakausapin ng lalaking to. Pagmamaktol pa niya. Nagugutom na siya pero wala siyang magawa. We're here! Matapos itong magpark. Lumabas sila ng kotse at nakita niyang foggy ang kabuuan ng lugar at saksakan ng lamig. Rinig ni Rachel na may kausap ang lalaki sa kabilang linya ng telepono at nagpaalam na ito agad-agad. Sorry pre, I can't go. Kasama kong fiancé ko. Next time na lang. Sabay baba pa nito ng tawag habang nakangiti. Kinalapit ni Bradley ang kanyang bewang palapit sa kanya. Halika dito sa akin, giginawin ka dyan. Sabay pagpihit sa kanya nito at yumakap. Nakaharap sila ngayon sa magandang tanawin ng Tagaytay Lake. Happy Valentine's Day. Bulong pa nito sa tenga niya. Hindi ba malaman ni Rachel kung espesyal ba ang araw dahil nakarating siya sa Tagaytay o dahil kasama niya si Bradley? Hindi niya mapigilan ang paggiti sa tagpong yon. Happy Valentine's Day, Bradley. Valentine's Day has never been so special like this. She found out that sa kabila ng mga pangit na pinapakita nito, Bradley was sweet. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit sa kabila ng lahat ay wala itong nagtatagal na girlfriend. Naaalala niya bago pa ito makagraduate sa university ay meron pa itong laging inuuwing girlfriend. Napaka-arte ng babaeng yon, pero yun ata ang pinakamatagal niyang naging karelasyon. Alam niyang masarap maging boyfriend dito dahil nakita niya how he took good care of his past girlfriend named Luna. Naisip pa nga niyang sana ay siya na lang ang girlfriend na niyayakap-yakap ng amo. Minsan pa nga ay naaalala niyang itinulak siya ni Luna sa swimming pool na muntik niya nang ikalunod. Matapos noon ay hindi na muling dumalaw ang babae sa mansyon. Kung ano man ang rason ng hindi nito pagdalaw at paghihiwalay ay wala siyang kaide-ideya. Pero kung ganito kalambing at kadedicated si Brady sa babae, wala atang rason para iwan nila. Isang halik lang sa noo ang gumising kay Rachel sa pagkakahimbing. Magdamag silang magkatabi ng amo sa malamig na lugar na yon, ngunit hindi siya pinagsamantalahan ng lalaki. May mga pagkakataong he kissed her sa lips, sa leeg at sa dibdib, pero nagpipigil si Bradley to move forward. Tandang-tanda niya pa ang pagtatanong nito. Baby, are you still a virgin? At pagtangulang ang naging sagot nito sa tanong na yan. Let me claim you after our marriage. May utang ka ngayon sa akin. Sisingilin kita sa kasal natin. Pagbabanta pa nito habang kinakagat-kagat niya ang manipis na balat nito sa leeg. She admired how Brady reserved her virginity last night. Hinawakan ni Rachel ang magkabilang pisngi ng gwapong lalaki sa harap niya. Naramdaman nito ang dumampi ang nagngangalit nitong pagkalalaki sa hita niya. Napangiti lang si Rachel dito, tumitig sa brown nitong mga mata. I love you. Good morning. Pag-confess pa niya sa lalaki. Alam niyang nasa next level na sila ng relasyon nila. Wala nga lang formal na pag-amin sa isa't isa. But they kissed. He even claimed her as wife and fiancé sa ibang tao. She loves the feeling. She loves the idea. She embraced the situation where she is in right now with him. Bradley didn't reply. He just smiled and hugged her. Gutom na ako? Baba na tayo for breakfast? Baka hindi ako makapagpigil eh. Sabay na ako paghalik pa nito sa kanya. She expected more from him. Gusto niya sanang makarinig ng I love you too na sagot from him. Pero naisip niya, mukhang wala naman sa karakter ni Brady ang ganon. Maybe he's not a type of a person na madaming sinasabi. In the first place, she can definitely feel naman na espesyal siya rito at wala na siyang mahihiling pa.
Habang tumatagal ay mas na-excite ang mga Yuchangko sa nalalapit nilang kasal. Bakit hindi? Nawala na ang araw-araw nilang halos bangayan sa loob ng mansyon. Ang pag-aaway nilang parang aso't pusa sa isa't isa. Masayang-masayang mga Don sa nakikita nitong pagbabago sa sitwasyon at sa pag-uugali ni Brady. Nabawasan ang pagtambay nito sa bar. Limitado na rin ang pag-uwi ng umaga galing sa galaan at kung saan-saan pa. Mas madalas itong hatid sundo kay Rachel. O kaya naman ay nakikipag-date ito na normal para sa mga taong may relasyon. Nagkakaroon na rin ito ng interes sa pakikialam sa kumpanya. Gumagawa ng proyekto at charity works na lalong nagpapakilala sa kanya sa kanilang kumpanya. He changed for the sake of love. Sabi nga ni Don Andres, and the Yuchangko congratulate her for changing their nag-iisang spoiled brat na apo. Nasanay na si Rachel na araw-araw niyang kasama ang lalaki sa kahit na ano pang gawin nito. Nakampante na rin siyang tawaging lolo ang Don na ikinakikilig ng matanda. Ayos na halos ang lahat at may konting excitement na nararamdaman si Rachel dito. Sa pakiramdam ng dalaga ay lalo pa siyang napamahal sa lalaki. Nakakahanga ang totoong ugali ni Bradley, malayong malayo sa dati niyang tingin dito. Ang dating bastos ay hindi naman pala at ang dating mayabang ay punong-puno ng pagpapakumbaba. Dumating ng pinakahihintay ng lahat, ang ikasal siya sa nag-iisang apo ng Yuchangko. Ramdam na ramdam ni Rachel na para ba siyang naglalakad sa alapaap sa gitna ng simbahan. Nasuot-suot ang pinakamagandang trahe de bodang nakita niya. Pakiramdam niya ay wala siyang kahit na anong dahilan na dapat pagsisihan. This is the best decision she made in her life. Ang pumayag na makasal sa lalaking nasa harap ng altar. Hindi na namalaya ni Rachel kung paano nila nairaos ang buong event na yon. Sobrang pagod at puyat, pero she has all the energy for the night. Hindi niya maramdaman yung gayong kasama niya ng lalaki at opisyal na siyang matatawag na Rachel Yuchangko. You look so fabulous. Habang maingat na idinadampi ni Brady ang mga daliri sa mukha ng asawa. Isinukbit ni Rachel ang kanyang dalawang kamay sa leeg ng kabiyak at ngumiti ng may pang-aakit. She is ready to surrender herself sa asawa. First night naman na nila at handa na siyang ibigay ang lahat para dito. She felt how gentle his caress was. He kissed her gently, ngunit mas nagiging maalab yon na unti-unti habang tumatagal. Brady took off Rachel's nightgown to the floor at bumungad sa kanyang malusog na hinaharap ng babae. He had a drop too much already, and he is heating up. In his mind, he doesn't want to do it. He wanted to reserve her. He doesn't want to touch her. Alam niyang hindi siya ang nararapat na lalaki para sa babaeng to, dahil ang lahat naman ng ginagawa niya ay isang malaking palabas lamang. But his body and heart pushed him to claim her. Unti-unti niyang tinanggal ang tumatakip sa harapan ng dalaga, at para ba siyang inapoyan sa excitement na mahawakan niyon. Although he has had women in bed with him before, having Rachel by his side made him even more hot. Rachel couldn't help but to moan. Everything is new to her. Nagahalo ang pakiramdam niyang sarap sa pinagsasaluhan nila at takot sa maaari niyang maramdaman matapos ang lahat ng ito, lalo na't first time niya. She kissed his neck and her hands start to roam on his body na tila mas lalong nagpapainit sa buong katawan ni Bradley. Hinila-hila din ito ang mga suot nitong puting t-shirt nang mag-usa itong tanggalin. This man looks hot wearing a white shirt. Ang uugat pa naman ang mga braso nito dahil sa araw-araw na pag-i-exercise. Without a word, ay inahanda na ni Bradley ang katawan sa pag-angkin sa asawa. It was difficult at first, pero they never gave up. Rachel groaned in pain, but Bradley continued to arouse her in an effort to revive her mood. Halos panawan si Rachel ng ulirat nang buhatin pa siya ni Bradley at isinalya sa pader. He's carrying her tightly, and she's certainly learning how to enjoy every moment of the scene. Hinalikan ng mariin ni Bradley si Rachel matapos nilang sabay marating ang kasukdulan. Pagkatapos ay inilapag niya ito sa kama at sumubsob sa leeg ng asawa. I love you. Tila umeekong kanta sa tenga ni Rachel ang pagbulong na yon ng lalaki. Yun ang pinakahihintay niya ng mga ilang buwan nang nakalilipas.
Luna. Patuloy na pagbulong ni Bradley. Isang sampal ang tila nagpawala ng lahat ng likido ng alak sa katawan ni Bradley. Dali-daling tumayo si Rachel at nagkulong sa loob ng CR ng hotel. Akala niya ay masakit ang pagkawala ng kanyang pagkabirhen sa gabing ito. Mas masakit pa palang sampalin ka ng katotohanan. Ikaw ang kasama sa kama, pero ibang nasa isip niya. Naiwang hawak-hawak ni Bradley ang kanyang pisngi. Hindi niya malaman kung ano bang mas masakit. Yung sampal na alam naman niyang deserve niya, o yung marinig ang pag-iyak at paghagulgol ng babaeng pinahalagahan niya sa konting panahong iginugol niya dito. Galit siya. Oo, galit na galit siya. Galit siya sa pagmamanipula ng mga tao sa paligid niya. Sa lolo niya, sa mga magulang niya, at lalong-lalo na sa pagpapagamit ni Rachel sa mga plano ng pamilya niya na hindi naman niya kailan ginusto. Ayaw niyang maging CEO. Ayaw niyang hawakan ng kumpanya. Hindi pa siya ready sa lahat. At ayaw niyang ginagawa nilang lahat. Ginusto naman to lahat ni Rachel. So bakit siya umiiyak? He is trying to validate his actions. Ang unang plano lang niya ay ayawan siya ng babae at huwag magpakasal. Kaya lang nagbago siya ng plano nang minsan narinig niyang nag-uusap ang kanyang lolo at si Rachel. His grandfather gave her a big amount of money sa account niya sa pagpayag ng pagpapakasal sa kanya. 20 million. Kapalit ng pagpayag ng pagpapakasal sa akin, ha? Ano yon, incentive o komisyon? At ano pang kasunod para pagkaperahan lang ako at manipulahin ng babaeng? Ang kaninang awa na nararamdaman niya sa babae ay nabahiran muli ng pagkasaklap. Iisa lang ang tingin niya kay Rachel ngayon. She's definitely a gold digger. And she will do everything to get their money little by little hanggang sa wala nang matira. Umarte silang okay lang lahat kinabukasan sa harap ng mga matatandang yutsangko. Kitang-kita ang mga masasayang mga mukha ng mga matatanda na makita sila. You look tired, Iha. Biro pa ng mami ni Bradley. Mukhang pinuyat at pinagod ka ng anak ko. Makahulugan pa nitong pagngiti. By the way, doon na muna kami magsistay sa rest house natin sa Bataan. At may iniabot pa itong sobre kay Rachel. Regalo ko. Bulong pa nito. Itinago na lang niya ito sa kanyang bag at sa pag-uwi na lang niya ito bubuksan. Gustong-gusto niya nang umuwi para makapagpahinga. Masama ang pakiramdam niya sa nangyari kagabi at ayaw niya na makipag-usapan ng todo kahit kanino. Kahit pa kay Bradley. Hinihintay niya itong mag-explain sa kanya. Mag-sorry man lamang, ngunit parang mas gusto pa nitong magmalaki. Si Luna na dating girlfriend niya nga bang laman ng puso niya? Bakit hindi yun ang pinakasalan niya? Bakit hindi siya umapela sa mga Yutchenko? Ang dami niyang tanong sa isip na hindi naman niya kayang masagot mag-isa. Umoo lang naman siya sa gusto ng lolo ni Bradley dahil wala naman itong girlfriend. Matagal na. At isa pa madami nang nararamdaman ng Don Andres at gusto niyang makita na sa matinong babae ang paborito niyang apo at mapunta lahat ng pinaghirapan nila kay Bradley dahil naniniwala silang magiging magandang pagpapatakbo nito sa negosyo nila balang araw. Matapos nila makauwi sa mansyon ay nagbihis si Brady dali-dali at lumabas. Gabi-gabi itong lasing, pero ni minsan ay hindi ginambala ni Rachel ang lalaki. Never siyang nag-message dito o kumprontahin, ni magtanong ay hindi niya ginagawa. Hanggang ngayon ay hindi pa din siya makapaniwalang nangyayari ito. Hindi niya din malaman kung paano ang pakikipag-usap ang gagawin sa asawa, lalo na't umiiwas ito rito. Mali bang sinampal ko siya? Tila nakaramdam ng kirot sa puso si Rachel sa ginagawa ng asawa. Naaalala nga pala niya, hindi sanay si Brady na sinasaktan ng babae. Mali nga atang sinampal niya ito. Pwede namang pag-usapan. Konklusyon niya. Nakapagdesisyon na siya. Puputulin niya ng tampuhan na nag-uugnay sa kanilang dalawa bilang mag-asawa. Mga bata pa sila at malamang they are too immature para sa relasyon. But she has to be matured para dito. Nasa adjustment period pa lang sila kaya siguro ganon. 3 weeks matapos ang kasal nila, matatapos na rin ang pagsasalin sa pangalan ni Bradley ng lahat ng dokumento gaya ng napag-usapan.
Lehitimong tagapagmana na si Brady ng lahat ng ari-arian ng Yuchenko. Mayaman na siya at mayaman na rin si Rachel. May bonus pang 20 million. Naaalala niya na muling nagpangit-ngit sa kanya. Ginawa siyang hanap buhay ng babaeng to para sa sariling pangarap niya. Akala niya ay mabait ito at tumatanaw ng utang na loob sa pamilya. Hindi pala. Kaya muli siyang nakaisip ng solusyon para dito. Iaanal niya si Rachel sa madaling panahon. Hindi na malaya ni Rachel na nakatulog siya habang nagliligpit ang mga regalo sa kabilang kwarto nang maalimpungatan niya ang tila nagtatawa ng boses malapit sa labas ng pintuan niya. Ikinagulat niya na makita ang asawang may daladalang bisita at kahalikan pa sa bandang hagdan. Si Luna. Oops, I gotta go, lover boy. Pagpapaalam pa ni Luna kay Brady. Tulala si Rachel sa nakita niya. Gusto niyang magalit sa asawa. Ngunit paano? Ano bang sasabihin niya dito? Ni hindi nga siya sigurado kung asawa ba talagang tingin sa kanya nito o ano. Pinili na lamang ni Rachel ang pihitin ng doorknob ng dati niyang kwarto at doon ibinuhos lahat ng sama ng loob at kaguluhan ng kanyang isip. Ramdam niya, mahal siya ni Bradley. Dati. Ni minsan ay wala siyang nakitang sign na may ibang dinidate ito sa araw-araw nilang pagsasamang ilang buwan bago ikasal. Bakit ngayon si Luna ang mahal niya? For real? Nasasaktan ka? Malakas na boses na pagtatanong ni Brady sa kanya bago pa man ito tuluyang makapasok sa loob. Naiinis si Brady sa akto ni Rachel. Iniintay nito ang pagwawala niya dahil yun ang normal sa mga babaeng niloloko harap-harapan. Ngunit wala. Hindi ganon ang ginawa niya na mas lalong nagpapagalit sa tinatagong emosyon ni Bradley. Walang babaeng totoong nagmamahal ang makakatiis sa ganitong sitwasyon. Wala. Maliban kung bayad siya para dito. Anong klaseng tanong yan? At doon na nabasag ang boses ni Rachel sa pagsagot. Anong karapatan mong masaktan? Ngit-ngit ni Bradley. Asawa mo ko. Hindi niya malaman kung tama bang ito ang sagot niya para rito. Saan? Sa papel? Eh di ba bayad ka naman para dito? Walang boses na lumabas sa bibig ni Rachel sa narinig. Napapailing na lamang ito sa kanya. Hindi niya alam kung saan humuhugot ng galit si Bradley. Pulang-pulang mukha nito at may diin ang kada salitang binibitawan niya. Magpakaligaya ka na lang at magpakasasa sa yaman ng pamilya hanggat sa gusto mo. Hihiwalayan din kita. Pero huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng milyong-milyong bonus gaya ng ginawa ni Lolo. Para kahit wala ka na dito, secure na secure ang buhay mo. Pangiinsulto pa nito sa kanya. Rumagasana ng tuluyan ang mga tubig na kanina pang namumuo sa mga mata ni Rachel. Malinaw na sa kanyang lahat. Galit sa kanya ang lalaki dahil iniisip niyang malaki ang perang nakukuha niya sa pagpapakasal dito. Pero hindi niya alam kung paano ito pabulaanan. Mahal kita. At hindi ko magagawa sa iyo yan. Ikaw ba? Minahal mo ba ako? Totoo ba lahat ng ipinakita mo? Ang naitanong lang ni Rachel sa lalaki. Kumunot ang noon ni Bradley na marinig ang pagtatanong ng babae. Matapos ang lahat, umaasa pa si Rachel ng pagmamahal mula sa kanya. Nakaramdam siya ng lungkot mula rito. Hindi niya maipaliwanag kung awa ba o ano. Unti-unting tumalikod siya mula dito at magkikibit-bilikat na sana sa narinig. Hindi kita mahal at hindi kita kayang mahalin. Matigas na pagkakasabi ni Bradley. Sana nga tinanggap ko na lang yung perang sinasabi mo mula kay Don Andres. Kabayaran man lang sa lahat-lahat ng sakit na binigay mo sa akin ngayon. Masabi ko man lang sa sarili kong at least masaktan man ako ng todo sa'yo. Bayad ako sa lahat. Isang malakas na pagbagsak lang ng pinto ang huling narinig ni Bradley mula sa kabilang kwarto. Napakuyom siya ng palad sa narinig at hindi niya mapigilan ang pagdaloy ng tubig sa gilid ng kanyang mga mata. Tama bang narinig niya mula sa babae? He did some investigation at nalaman niyang wala ngang tinanggap na pera ang asawa mula sa lolo niya. Maling-mali lahat ng iniisip niya kay Rachel.
Pero kung paano i-admit yon, ay hindi niya alam kung paano sisimulan. He stayed in the office kaya mas naging busy pa ito lalo. Umuwi siyang gabi kaka-overtime at madalas ay kumakain siya mag-isa sa bahay kahit weekend. Hindi siya nilalabas ni Rachel kahit na anong gawin niyang pagtawag dito. Hindi rin sinasagot ang mga tawag at text niya. Pero madalas na ipinagmamalaki ng kasambahay nilang si Rachel daw ang madalas na nagluluto at nagpapadala ng pagkain sa opisina. Hindi niya alam pero nakaramdam si Brady ng lungkot sa mga pagkakataong hindi niya ito nakikita. Nasa loob lang sila ng iisang pamamahay, ngunit kahit anino nito ay hindi niya masilayan. Si Manang at Mang Roger na lang madalas niyang natatanong ng tungkol sa kanya. Madalas daw itong matamlay at tila nangangayayat na. Minsan daw ay may kausap ito sa telepono, madalas ay wala. May mga kinukuha lang daw itong mga dokumento sa school at mag-aayang umuwi ng bahay matapos bumili ng paborito nitong kape. Limitado ang mga information na nakukuha niya and he must admit, he wanted to know more and he badly misses her. Isang umaga, nanginginig ang kamay ni Rachel habang nakatitig sa 2 pulang guhit ng pregnancy kit na hawak-hawak niya ng Lunes na yon. Nabuntis ako ni Bradley. Gusto niyang himatayan sa katotohanang nasa harapan niya ngayon. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang buhay. Gulong-gulong isip niya, pero she came out with only one decision. Tama na ikinulong niya si Brady sa pagpapakasal. Ayaw niyang ikulong ang lalaki sa obligasyon niya bilang ama sa kanyang anak. Buo na ang desisyon niya. Lalayo na silang mag-ina kay Brady. Hawak-hawak ang plane ticket na iniregalo sa kanila ng mommy ni Bradley. Gagamitin niya ito makapunta ng Amerika at hihingi ng tulong kay Lexley para ipagpatuloy ang buhay niya doon. Goodbye, Bradley. Habang inilalagay sa wallet niya ang isang larawan nito. Makalipas ang 5 taon, hindi makapaniwalang akala mo ay nakita ng multo si Mang Roger na makita ang doktor na nasa loob ng emergency room. Kani-kanina lang ay nag-worry at kinakabahan siya sa matandang amo nang isuod niya ito sa ospital. Ngunit mas nagimbal siya nang makita ang nagre-revive sa matanda ay si Rachel na halos mag-6 na taon na nilang hinahanap. Nakabalik na ng Pilipinas si Rachel sa request na din ng mga magulang nito. Anila matatanda na raw sila at hindi pa nakakasama ang mga apo. Kaya hanggat maaari bumalik na ito at namalagi dito. Mang Roger, stable na po si Don Andres. Pero kukunin pa po natin ang lab results niya para makita kung pwede na ba siyang operahan agad-agad. Paliwanag pa ni Rachel sa matandang driver ng pamilya. Tila napipi ang matanda at umuo na lang ito ng umuo sa kanya. Pwede niyo na pong tawagan o i-text si Donya kasi immediate family po dapat ang makasunod. May mga batang nag-uunahang nagtatakbuhan palapit kay Rachel. Isang babae at isang lalaki at nagmamadaling yumakap sa kanya at humalik habang naglalakad ito palayo. Nilingon siya ni Rachel at tila ba biglang nanginding komportable ang babae nang makitang nakatingin ang driver sa kanila. Sa palagay ni Mang Roger ay kamukhang-kamukha ni Bradley ang mga bata. Ngunit wala pa ding mabitiwang salita ang matanda sa pagkakataranta. Nakalayo na si Rachel nang nag-text na ito sa batang among lalaki. Sir Bradley, nandito sa ospital na to si Rachel, yung dati niyong asawa. May 2 siyang batang kasama. Kamukhang-kamukha niyo po. Sent. Hindi mapakali si Brady sa natanggap na message. Mixed emotion ang nararamdaman niya para dito. Nabuntis niya si Rachel. I-denial niya ang telepono in his low voice and he gave instructions. Please block the hospital. I will be there in a minute. Naging alerto ang mga kapulisan sa pagbabantay ng exit at entrance ng labas ng ospital. Wala silang nakitang Rachel na lumabas ng building. Nagmamadaling umakyat si Bradley at tumungo sa emergency room at manaka-nakay dumating din ang magulang ni Bradley. Naging busy ang lahat para sa isasagawang operasyon sa matandang Don. Unfortunately, wala siyang nakitang Rachel sa ospital. Tinanggap na rin niyang baka nagkamali ang matanda sa pagtingin sa doktor. Sanay na rin siyang laging bigo sa paghahanap sa dating asawa. Nagpaiwan na lamang siya sa pagbabantay sa lolo niya habang tulog pa ito sa pagkagaling sa operating room. Maya-maya may 3 katok siyang narinig mula sa pinto at bumungad sa kanya
ang dalawang naunang nurse at ang hindi niya inaasahang pamilyar na mukha. Si Rachel. Formal na formal ito at napakaganda sa suot na doctor suit. Simple lang ang makeup nito na lalong nagpatingkad sa kanyang morenang kulay. May kulay na rin ang buhok niya na mas lalong nagpa-enhance sa natural beauty ng dating asawa. Hindi lingid sa kaalaman ni Rachel na hindi naman niya need i-check up ang pasyente matapos itong makalabas ang operating room. Pero hindi lang basta-bastang pasyente si Don Andres. Gusto niya makasiguro na maaalagaan ito at maibibigay ang best service, lalo na't direktor naman siya sa nasabing ospital. Mr. Yuchanko, nice to see you again. Bungad ni Rachel. Mr. Yuchanko. May konting kirot na naramdaman si Brady sa narinig. Rachel never called him in his last name. Kasabay pa lang sa reaksyong nakita niya sa doktora. Wala siyang makitang natutuwa ito. Hindi rin galit. Hindi siya sanay na hindi nasisilayan ng ngiti ng babae sa tuwing magkikita sila kahit noon pa man. Hindi niya na makapapa sa babae ang pagkatuwa nito sa tuwing magkaharap sila kahit masigawan pa man niya ito o hindi. Very dry, very formal, very professional. Asawa mo siya, doktora? Walang kontrol na pagtatanong ng isang nurse habang chinecheck ang dextrose ng matanda at siniko lamang niya ang isang kasama. Hindi. Mabilis ang sagot ng doktora sa mga kasama. Hindi ko siya asawa. Kaapelyido lang. At ngumiti pa ito sa dalawa. Para siyang sinasaksak ng paulit-ulit sa mga salitang binitiwan ni Rachel. Ibang tao na ang kaharap niya ngayon. Hindi na ito ang dating babaeng iiyak-iyak lang kapag nasaktan. By the way, sila nang naka-assign kay Don Andres. Kung ano't ano man ang need nyo or concern, please ask them. Formal pa nitong pagsasabi sa harap ni Bradley. Mag-rounds po muna kami. At sabay talikod ni Rachel sa lalaki habang nauna nang lumabas ang dalawa. How about giving me your number just in case na we need you? Agap ni Bradley. No need. Alam ng mga nurses and doctors ang number to connect. And she grabbed the doorknob to open na muli namang isinara ni Bradley. How about being a personal doctor? Mr. Yuchanko. Seryoso nitong pagbanggit sa lalaki. Oras ng trabaho ko ngayon at wala akong oras para makipaglandian. Ganyan ka ba dapat makipag-usap sa dati mong asawa, ha? Mrs. Yuchanko? Matagal na inaasam-asam ni Bradley ang ganitong close encounter with her. Nakaka-addict at gusto niyang ulit-ulitin. Amoy na amoy niyang mabangong pabango nito at ramdam na ramdam niya ang mga aksidenteng pagkikiskisan ng kani-kanilang mga balat. And he grinned. Rachel tried to avoid those eyes. Para bang natutunaw siya dito at mas naaakit sa mga ngiting matagal niya nang hindi nakikita. Her heart tumbled. Akala niya ay na-overcome niya ng galit ng pagmamahal niya sa lalaki. Pero nagkakamali siya. Amoy na amoy niyang hininga ng lalaki na matagal na rin niyang inaasam-asam. I miss you. Hindi mapigilang sabihin ni Bradley. Ba't mo ko basta iniwan at sinukuan? May paglalambing at panunumbat sa mga salita nito. Tinulak ng malakas ni Rachel ang dating asawa at binuksan niyang pinto para makalabas ang tuluyan. Walang lingon-lingon para sa dating asawa. Ilang araw na na-confine ng Don at araw-araw din niya itong dinadalaw para i-check. Mainit pa din ang pagtanggap sa kanya ng mga ito na para bang walang nangyari. Himala din na hindi sila nagtatanong ng tungkol sa kanilang dalawa ni Bradley at himala din na hindi niya nakikita si Bradley na nagbabantay matapos ang unang araw. Kitam, sumuko kagad siya. Halatang walang pinagbago yung batang Yuchanko. Sa isip niya. Nakalabas ng matanda ngunit ang balikan man lang siya ni Bradley ay hindi nagawa ng dating asawa. She's busted. Nadali na naman siya ng kunwaring mahal na mahal at miss na miss ng acting 101 ng lalaki. Nagoyo na naman siya ng sariling karupukan. Makaraan ng ilang araw ay bumalik pa siya sa dating nakagawian. Papasok at uuwi. Gaya ng paulit-ulit niyang routine. One day, she freaked out when she came back sa clinic niya. The twins were nowhere to find. Dala-dala pa niya ang mga pagkaing pinick up niya sa lobby at pagbalik niya ay mga laruan na lang ang natira.
Dumagundong ang puso niya at pinagtatanong kung nakita nilang bata, pero iisa lang tinuturo ng mga nakakita, sa coffee shop. She went inside at nakita niyang sumalubong sa kanya mga bata. "Lola's here! Lola's here!" Sabay-sabay pang paglandag ng mga ito. "We are so happy, Mommy!" Habang hawak-hawak ang favorite nilang fruit juice. "Nako, Iha!" Bungad ng mommy ni Bradley. "Nagulat ako. Pagpasok ko sa klinik mo, silang nabungaran ko at lolang tawag sa akin. Pero you know what? I already corrected my apos. You know, I don't want to be called Lola at all. Let them call me Mamita." Sabay paypay pa nito. "They're so maganda ha. Kuhang-kuha ang looks ni Bradley when he was bata pa." Hindi na nakakapagtaka. Rachel introduced them to the kids by showing their pictures. Wala siyang inilihim sa mga ito. Ayaw niyang maramdaman nilang wala silang lolo at lola gaya ng ibang mga bata. She doesn't want them to feel na may kulang sa buhay nila. "And look, Mommy! Daddy's also here!" Sabay turo kay Bradley na papalapit sa kanila. "Kilala pala kami ng mga bata." At tila kinikilig-kilig na sabi ni Bradley. "Asya, dalhin ko muna ang mga bata sa klinik. Kayo na muna mag-usap dyan at mukhang madami-dami kayong dapat pag-usapang dalawa." "I didn't know na mahal mo pala ako nun." Bungad ni Bradley sa matagal-tagal na pagtutunganga nila sa isa't isa sa loob ng coffee shop. Hindi mo sure? Kahit na picture ko ang nasa wallet mo, ide-deny mo?" At tinapunan pa siya ng mapanuksong ngiti ng dating asawa. "Feeling mo no, Mr. Yuchenko? You're matured enough. Hindi mo alam na never assume something unless otherwise stated." Nawalang pagkakangiti ni Bradley sa narinig at ninais na lang nitong magdial sa telepono. "Please reserve the place, thank you." Yun lang ang huling narinig ni Rachel sa kausap ng lalaki. "I want to invite you for a dinner date tonight." Seryoso nitong pagbanggit. "At bakit naman ako sasama sa'yo? Stop wasting my time. After this night, hindi na kita guguluhin. Isang dinner date lang gusto ko from you. And let us talk about legalities para sa mga bata." At tumayo pa ito. "This is my calling card. Let me know what time kita susunduin. The kids will stay muna with mamita nila. Only for today, after we talk." At tuluyan ang lumabas si Bradley na iniwanang nag-iisip si Rachel. Bago pa man din mag-alas 8 ay may dumating na sa bahay ni Rachel na white elegant dress. Nag-makeup lang siya ng light at nag-sandals at sumama na sa kotseng sumundo sa kanya. She feel nervous. Hindi niya alam kung papaano niya matatanggihan ng lalaki. She loves Bradley. She can't deny it. Pero anong kasiguraduhan niyang seryoso ito sa kanya? Pamilyar na pamilyar siya sa lugar na binabaan niya. This is the same hotel kung saan sila unang nagniig ng tinuring na asawa. Hindi maganda ang memories niya dito, kaya naman she never goes here after that day. Nanginginig ang mga tuhod niya sa paglalakad, lalo na't may sumalubong sa kanya para i-assist siya. Palingalinga pa siya upang hanapin si Bradley, pero wala siyang makitang bakas ng lalaki. "Mrs. Rachel Yuchenko?" Masiglang pagtatanong ng lalaki. Pagtango lamang niyang hinihintay at lumakad na ito kasabay niya. He guided her to the event hall at hindi niya inaasahan ang mga nakita niya sa loob. Isang bouquet ng flowers ang inabot sa kanya at biglang may kumanta ng favorite love song nila. Sa dulo ay nakita niyang nag-aabang si Bradley, nakasuit at nagpapahid ng luha. Ang lahat ay emosyonal, lalo na't nang kumapit ang mga magulang niya sa magkabilang braso nito. Nagsimula nang naglakad ang kanyang kambal sa unahan. Habang bumubulong naman sa kanya ang kanyang ina na niyakap siya. "Halos mabaliw-baliw si Brady nang nawala ka. Pero ayaw ka naming pakialaman sa desisyon mo. Patawarin mo na siya ngayong andito ka na. Buuhin mo ng pamilya mo." Garalgal pang pakiusap ng sariling ina. Tatango-tango lang si Rachel sa winika ng nanay niya. She really hates him. Hanggang sa second wedding ba naman pinapaiyak pa din siya ng lalaking to. Hinang-hina ang mga tuhod niyang naglalakad. "Ang dami mo talagang paandar, Bradley, kahit kailan." Kurot niya dito nang pinaunlakan ni Rachel ang pag-alok ng paghawak sa kamay niya na sinabayan naman ng hiyawa ng mga bisita. "Ready ka na bang ikasal ulit sa bagong Bradley?"
Tumaas ang kilay ni Rachel sa narinig. Bago nga ba? Oo, mas bago. Mas hot and mas wild. Pilyong ngiti pa ni Brady sa dating kasintahan. Talaga lang ha? Habang titig na titig sila sa isa't isa. Father, at tinignan niya pare. Pwede bang simulan na natin dun sa part ng May I Do at Kiss the Bride? Meron lang kasi akong gustong patunayan sa misis ko. At kinindatan pa niya si Rachel nang mapatingin ito sa kanya. Ilang oras pa ay narinig na nilang pinakaaabangan nilang lahat. Matapos halikan ni Brady ay binuhat niya na ito at tuloy-tuloy na inakyat na sa kanilang kwarto. Wala nang reception? Tanong ni Rachel. They can eat whatever they like. Lahat ng bisita naka-check-in naman dito at naka-buffet naman sa restaurant. Wala nang program-program. Kain-kain na lang. Alam naman nilang almost 6 years akong walang kain eh. Huh? Natawang sabi pa ni Rachel habang nagpapatuyo ng buhok. Nakarobang yumakap si Brady sa asawa at hinalikan ang likod ng leeg ng babae. Hindi mo alam? Maang-maangan? Nakikiliti ako, Brady. Saway niya sa asawa. Binuhat ni Brady ang asawa at pinaupo sa harap ng salamin ng banyo ng hotel. Ibang patahe ang gusto kong tikman ngayon. Yung patahe na hindi nabibili. Pero sa'yo ko lang matitikman. Pilyo pa nitong dinaanan ng dila ang sariling labi at sabay ngiti. Haha, meron akong buwan ng dalaw. Nanlaki ang mga mata ni Brady sa narinig. Weh, totoo? Hindi siya makapaniwala. Patingin? Meron nga. Pagbibiro pa ni Rachel. Hinila ni Brady ang roba nito at lumantad ang hubot-hubad na tong katawan. Ah, huli. You lied. Binuhat niya ang asawa at hinagis sa kama. Halika nga. Paparosahan kita. I love you, Rachel. I love you, bagong asawa. At para silang parang batang nagabulan sa loob ng kwarto. Kung naririnig man sila sa kabilang kwarto ng hotel, ay wala silang pakialam. Ang alam lang nila, masaya silang pareho. Masayang masaya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sir Brady, we found your missing wife. And she has twins who look like you.